Sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Kamusta po ang maghapon natin kahapon? Nakapagpahinga po ba kayo ng maigi kagabi? No, na nagre-reflect po sa salitang pinag-aralan natin. Ngayong umaga po, pag-aaralan naman po natin ang salita na manggagaling po sa Jeremias chapter 2 verse 27. No, samahan niyo po ako sa pag-aaral na to, pero bago po 'yon, tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat Panginoon dahil kayo napakabuti sa buhay namin. Panginoon, tulungan niyo po kami sa araw-araw. Tulungan niyo po ang aming mga puso at isipan na mabuksan ng inyong salita, no? Maisabuhay po namin. Kaya ngayong umaga pong ito, ah, samahan niyo po kami sa aming pag-aaral ng inyong salita. Salamat Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagkagising po ba natin, minsan naiisip natin ang hamon at problema ng araw. Natatakot tayo, di ba? Pag naiisip natin yung mga magiging hamon pa. Pero ang kagandahan po sa Jeremias chapter 32 verse 27, sinasabi po ng Panginoon sa atin, ina-assure niya po sa atin na siya ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao, walang imposible sa Kanya. No? Walang imposible po sa Kanya. Kaya basahin po natin yung salita na promise niya. Sabi po dito, ako ang Panginoong Diyos ng lahat ng tao, meron bang bagay na hindi ako kayang gawin o hindi ko kayang magawa o hindi ko magagawa. Diba? Napakaganda po ng salita na nagagaling sa Jeremias chapter 32 verse 27. No? Ang title po na ating pag-uusapan ay Walang Imposible sa Diyos. No? Minsan parang napakalaki po ng mga problema natin. Minsan kulang po yung pera natin, may nararamdaman tayo, may alitan tayo sa pamilya o sa kaibigan o kapitbahay natin. Pero ang paalala ng Diyos sa atin, na siya ang Panginoon ng lahat. Ang parehong Diyos na lumikha ng langit at lupa, kaya niya rin, langit at lupa ay kaya ring ayusin ang anumang pinagdadaanan natin, no? Marahil marami tayong haka-haka na, Lord, kaya mo bang ayusin to? Pero inassure po tayo ng Panginoon na siya ang bahala sa atin. Siya ang may likha ng lahat, kaya walang problema. Kaya niyang gawin, kaya niyang solusyonan lahat. Huwag nating limitahan ang Panginoon. Huwag natin limitahan ang kanyang kakayanan dahil siya ang Diyos. Siya ang Diyos ng himala. Siya ang Diyos ng solusyon. At siya ang Diyos ng pag-asa. Galing, no? Talagang ito yung pinakamagandang assurance siguro na matatanggap natin. Every time na nakakabasa tayo ng salita ng Panginoon, lagi siya nakaagapay, lagi siya nasa likod natin, lagi siya nasa harap natin. Siya ang gumagabay ng lahat, siya may hawak ng lahat. No? Kaya ngayong umaga, question to reflect, no? Ano ang mga bagay na iniisip mong hindi kayang solusyonan ng Diyos, no? Baka kailangan natin bumalik sa mga salita ng Panginoon dahil minsan masyado nating nililimitahan ang kakayanan ng Panginoon sa buhay natin. Kaya minsan kailangan din natin ipagkatiwala sa Kanya. Kaya konti paalala, pagkatiwalaan natin ng Diyos ngayong araw, siya ang may control at walang imposible sa Kanya. No? Walang imposible sa Kanya. Kaya manalangin po tayo. Panginoon, salamat sa paalala na Ikaw ang makapangyarihang Diyos. Tulungan niyo po kami na magtiwala sa inyo sa lahat ng bagay, no? Sa lahat ng aming takot, sa lahat ng aming alalahanin. Bigyan niyo po kami ng pananampalataya na maniwala na walang imposible sa inyo. Marahil iniisip po namin na madalas sa sinasabi po ng mundong ito na to see is to believe. Pero ang sinasabi niyo po na kailangan po namin maniwala o magtiwala o kailangan namin maniwala muna bago namin makita
biyaya niyo at miracle niyo po. Kaya sa umaga pong ito, patatagin niyo po ang aming mga puso. Marahil may mga hamon kaming mararanasan, pero alam po namin nandiyan po kayo para protektahan kami at ipakita ang tamang daan, ang tamang solusyon sa lahat ng bagay. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. No? Good morning po ulit. Kita-kita po tayo mamayang gabi. God bless you po.